bakit ba may polygamy sa Muslim? Ang question ko, bakit 4? Oo nga, Ba't no? hindi 3? Ba't Bakit? hindi Oo nga, 5? no? Ba't hindi Meron 2? ba yan? What's with the number That's a nice magic question. 4? Yung term na ginagamit natin na polygamy. Actually, it's not polygamy. Yun ang nakasanayan. Mas Yes. kilala natin. Actually, ang right term word is polygyny. People talk about polygamy like it's like a privilege when in fact it's actually a option, privilege, or actually an responsibility. As a Muslim, ang belief natin, kapag yan ay tinutos ng Diyos, may wisdom behind it. Which is That's true. kakaganda. That's true. Oo. Ito ba ay sobrang bigat na sunnah compared sa other sunnah? Welcome back mga kakwentuhan! So today, ang topic ng ating podcast is something na sensitibo at medyo controversial na lagi ninyong tinatanong sa amin. At excited akong pag-usapan. Ako din, super! Oo, kasi mismo tayo, sometimes, hindi natin masagot ng maayos. And nung season 1, on our second episode, actually, it's the highest views that we had in YouTube. Almost 200k views Yes, na and for then our yung followers. reels niya umabot na almost 4 million views. Yes. So, doon natin nakita na yung pagka-curious ng mga tao when it comes to marriage. But during that time, we admitted na it was just our own experience, our own opinion, and based sa mga nakita natin as a Maranao. We didn't even specify it as something Islamic kasi alam ko na wala tayo sa level Yes. na we can talk about religion, but doon pa rin natin nakita na kahit na simple, Maranao, Kwentuhan. na, pero na-hook pa rin sila. Oo, ang dami laging mga questions na follow-up questions Yes. about it. Tapos hindi lang yun. Kumbaga, ang pinag-usapan lang natin doon is about yung mga simple theories. And actually, traditional culture. Yes, yes. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung bakit pwedeng mag-asawa hanggang 4 Eto na. ang mga Muslim. Kaya Ayan. pala may nakaupo na naman sa May guest guest chair tayo, natin. yes. Oo, our second guest for our second season. Yes. So, para lang maipakilala ko ng maayos sa ating mga kakwentuhan ng ating pong guest ngayong araw. Our guest studied in Dar Alber Islamic Center in the United Arab Emirates. He is also the current director of Madrasa Uthman Al-Islamiyya in Quezon City, and he is an imam in the National Commission on Muslim Filipinos, and also, dito ako nagulat, he is a consultant in the ABS-CBN teleserye Blood versus Duty, which is currently being shown. Running show running ngayon. show ngayon. So ladies and gentlemen, Ustadz Benhar Asti Sawadi. Hello, Ustad. Assalamualaikum po. Assalamualaikum po. Waalaikum Eid assalam. Mubarak po. Eid Mubarak. Siya din Oh, yung nag-eid, Alhamdulillah. diba? We're shooting this at the day after Eid al-Adha. Eid al-Adha. And yesterday, 27th, May right? 27, May yeah, 27, Ustadz Ben is the imam Yes. during the Eid al-Adha congregation Allah. in Quezon City Alhamdulillah. Circle Memorial. Wow, mashallah, alhamdulillah. And I'm very also proud to say na kasamahan namin sa National Commission on Muslim Filipinos. And Nice. one of the reason that we invited him is that he's one of the young trailblazers na mga Muslim scholars. Oo. And one of the humble people that I know. Di ba Oo. nag-humble talaga siya, napapaganon na siya, astagfirullah, Diba? astagfirullah. Oo. Alam mo talaga kapag humble yung tao, Oo. kasi kapag pinupura, astagfirullah. Tayo pag pinupuri tayo, Tapos, alhamdulillah. tapos yung I mean, astagfirullah. Diba? Mashallah, alhamdulillah. So, ngayon, Ustad, Yes po. ready ka na ba? Ready na. Oo. Kasi alam nyo, itong Ustad, heads up lang kita. Itong Yes po. aming ating mga viewers is halo. Yes hindi na lang Maranao. hindi lang Moro, Alhamdulillah. hindi lang Muslims in the Philippines, but even our non-Muslims are Yes. viewers Thank you sa tawag dito, they are
highly participative sa ating Alhamdulillah, podcast. Al- And I would just like also to mention, kasi Ustad, lagi kaming sinasabihan na sana mag-guest din kayo na hindi lang Maranao or sana hindi lang Maranao. Oo. So, Ustads is a tausug. Yes po, tausog ako. Oo, from Zamboanga City, Holosulu. From Hulosulu Wow, and Hulosulu, Zamboanga City. Zamboanga. Ayan. So, inshallah, mas marami pa tayong may invite from Yes. other Muslim ethno-linguistic groups Yes. in the Philippines. So, Okay. Ana, gusto ko ikaw unang magtanong. Oo nga, eto na. Ang unang katanungan. Parang para ano, ba na siyang parang fast talk pa para ito. ba siyang mga Mashallah. Saan ba nag-umpisa ang polygamy? Bakit may polygamy ang mga Muslim? Bakit nag-aasawa ng marami ang mga Muslim? Sabi nila, hindi, mga ano lang to, pang ano lang to sa pang-viral na na mga statement na lagi nilang tinatanong. Ito ba ay sobrang bigat na sunnah compared sa other sunnah? Kasi lagi nilang sinasabi na this is sunnah. Kasi nabubless daw sila doon. So, gaano ba kabigat yan? Yes. Parang you're trying to ask yung history. History. People talk about polygamy like it's like a privilege when in fact it's actually option, privilege, or actually an responsibility. Bigat na. Okay, so ang pinakaunang question talaga. I like that too. Oo. Oo. So ang pinakaunang question talaga is, bakit ba may polygamy sa Muslim? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. Alhamdulillah. Tutungkol sa katanungan niya, before that, ipaliwanag ko lang po yung term na ginagamit natin na polygamy. Actually, it's not polygamy. Kasi ang polygamy is for both men and women na marrying multiple husband and wives. Take Note, note. Yes, note. We shouldn't, as Muslims, we shouldn't use the word pero polygamy. yun ang nakasanayan. Mas Yes. ilala natin. Actually, ang right term word is polygyny. polygyny. Yes, polygyny is yung isang husband na may multiple wives. Yun. Polyandry New naman kasi sa word. women na mayroong woman na Kaya maganda multiple may husband. guest talaga. Pero anyway, yun ang nakasanayan natin, polygamy. Yes. So, polygyny. Polygyny. So It's bakit? a man who has a multiple wife. Yes. Yes. Yes, polygyny. So from now on, from this podcast, ang gagamitin Nag-Google lang namin din po, is polygyny. Polygyny. Okay, Yan po. sige po. Anyway, yun nga po. Una, titingnan natin muna kung yung sa katanungan niyo po, kung saan ba ito nag-umpisa. Ang tanong din para sa sagot na yun ay kailan ba ito nagsimula or kailan din ba ito na nasabing bawal yan or ano? 'Di ba? May kailan din ba yan na kasi May second. kailangan din alamin natin kung kailan siya binawal. So sa history po, nakikita malalaman din naman natin. We can search it na naging practice po to mula nung una pang panahon. Okay? Religious matter at saka yung kumbaga makamundong matter. Cultural matters. Kung titingnan natin kahit sa ibang relihiyon, kung titingnan natin yung religious scriptures ng iba ay mayroon din naman nakalagay na halimbawa na prophet Abraham, prophet Solomon which is 100 wives, si propeta David na if I'm not mistaken ay may 8 wives at yung iba pang propeta na multiple wives ang nakalagay sa history. Ganon din naman sa sa mga hari kings, Yes. iba po nakita natin na may mga multiple wives at saka kahit sa normal na tao kung i-search natin. So Hindi ito Hindi siya new. hindi siya new at hindi ito practice lang ng mga Muslim. yes, exactly po, hindi siya practice ng mga Muslim. But of course sa belief natin, syempre si Prophet Adam, which is yung unang taong nilikha ng Diyos. Ganon din naman sa ibang reliyon po. Ang belief natin is siya ay Muslim, of course, na and the rest, yung mga inapo niya ay mga Muslim, which is yung mga prophet. So, kung sa batas, kung titingnan natin lahat ng
during first day of Islam, kumbaga, sa humanity, ay hindi na ito pinagbawal. Pinapractice na ito until dumating sa panahon natin, dumating ang prophet, last prophet, final prophet na si Prophet So, Muhammad. From Sallallahu alaihi wasallam. from the first man, Yes, po. hindi kumbaga doon pa lang nag-start na hindi ipinagbawal Hindi siya ang pinagbawal. multiple wives. Hindi siya pinagbawal. Polygyny. Ang polygyny. 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 Until the introduction of Islam. Oo. No, Parang na-question na nung, I think na-question na nung ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung nagano, if I'm not mistaken. tingnan mo na, at ang tanong ba, saan ba natin binase yung start ng Islam? Kasi basically, kung sa non-Muslim, ang belief or ang pagkakaintindi nila, ang Islam nagumpisa kay Prophet That Muhammad. Prophet Muhammad. Which is, sa belief natin, hindi. From the Day one, Adam. since Adam alayhisalam, Oo. andun na yung Islam. Islam. So, ang naiba lang, pagdating ni Propeta Muhammad, so kanya nawa ang kapayapaan, Prophet Muhammad, peace be upon him, ay nilagyan ng hangganan yung pagkapapakasal, multiple wives. Nilagyan ng limit. Nilagyan na ng limit. Yes. Yes, so, Oo. yun na, hanggang 4 na Four. siguro matatalakay rin natin. Yes. So, yun ang pinagkaiba lang unlike before, so may mga hundreds wives, ilang, di ba? So, ang ganda nung tanong mo talaga, when did it start? Oo. And its beginning was during the time of Prophet Adam. Yes. So, Di ba? nandun na yung question. So, ang polygyny po ay hindi nag-start sa Muslim. Ay, hindi, no. No, Hindi nag-start sa nag-start Prophet during Muhammad. sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Hindi po. Oo. During It the very started. first man Man. na ginawa ng Diyos natin. Yes. At siguro karagdagan din, during the Prophet Muhammad, peace be upon him, nung di pa siya naging propeta, di pa dumating sa kanyang Quran, ang practices sa pag-aasawa ng marami ay nandun na rin. Nakita niya rin. Existing na. But ang problem is, unlimited nga, walang limit. So, nakita ng Prophet Muhammad, peace be upon him, na may mga bad side na Pros rin. and cons. Pros and cons. Pag sobrang dami, Dami. yung pag-asawa, which is yun na napapabayaan o hindi na nabibigay yung rights. And of course, wala pa yung Islam nawala na yung Islam. Yun yung pinaka right term. Nawala na yung Islam nung pagdating ni propeta, ni-revive niya ulit, di ba? Kasi binigay na. Continuous yan yung pagpapadala ng Diyos Yes. ng mga prophets. So, nung pre-Islamic, during Prophet Muhammad, peace be upon him, nakita nila yung babae, iba yung pag-treat, iba yung pag-respect, which is yun naman, alam naman ng lahat, diba? Mayroong practice noon na parang ang tingin nila sa babae is gamit lamang. Kaya asawa sila ng asawa lamang. So, dumating ang Islam during Prophet Muhammad, peace be upon him, nilagyan na ng batas, nilagyan niya ng respect, kung ano yung dapat nararapat meron sa babae, sa kababaihan. So, tawag dito, doon nga na ang Islam hindi nagsimula sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam was introduced even during the time of the first man. Yes. Pero ang pagkaka-explain ni Ustads is along the way, yun nga, na lumihis yung ibang mga tao. And when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived, he reintroduced Yes. Islam once again. And Yes. Final. and the final messenger that was sent by Allah subhanahu wa ta'ala. And during his time, as you've mentioned, doon nilagyan lang ng limit. Yes. Kasi na-mention mo yung ibang propeta umabot na 100. No, more than. Oo, yung iba more than pa. So, during Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging 4 Apat ang limit. na. So, yun pala ang history. Now, ang question ko, bakit 4? Oo. Una, Bakit apat? Apat. Oo nga, Ba't hindi no? 3? Ba't Bakit? hindi 5? Oo nga, Ba't no? hindi Meron 2? ba yan? What's with the number That's a nice magic question. 4? Diba? nice. Actually, alhamdulillah, napakagandang question yon. At sasagutin natin ito according sa kung ano lang nalalaman natin, inshallah. Yes. Yan po. Bakit 4? Una, ay yun ang binigay ng Diyos ng batas. Kasi tayo sa Islam, samina wa ta'na.
kumbaga, narinig natin, nag-obey tayo. Yun ang Yes. pinaka-rule natin. So sinabi yun ang pinarating ng Diyos kay Propeta Muhammad. Mary 2:3-4, di ba yung sa Surat An-Nisa, Yes. verse 3, if I'm not mistaken. 3 or 4. Revelation siya sa Quran eh. So, Yes, words Quran. talaga siya ng Allah. Yun. So, una, as a Muslim, ang belief natin, kapag yan ay inutos ng Diyos, may wisdom behind it. Yes. Which is That's true. kakaganda. That's true. Siguro kung opinion lang natin, isipin mo kung more than that, Baka di na rin naman kayanin. exactly, isa pa yon. So, pangalawa, kung halimbawa less than that, we don't know. Baka naman, for example, sa panahon ni Propeta Muhammad, sa mga naniniwang kapayapaan, halimbawa, during that time, kapag ang babae ay nabalo, siya ay namatay yung asawa niya, ang karamihan sa panahon noon, yung mga babae ay walang alam paano maghanap buhay. Kasi nga, di ba, During the medieval age, Yes. yung babae talaga nasa bahay. nasa bahay lang. Inaasikaso lang yung asawa. Tapos pag naghahanap namatay ng yung Oo. husband nila, wala silang means Wala Yes. silang means. providing for Yes. her Yes. children. That's the structure talaga. Those For- times. yes. Those times. So, karamihan, mariresearch naman natin to, karamihan sa mga babaeng naging balo, namatay yung asawa, ay nagiging prostitute. Yun ang reality na nang-happen before. Those So, times. kung titingnan natin ang Islam, yung inallow sa atin na mag-asawa ng higit sa isa, Isa. ay magiging way siya na para To iligtas. save. To It's save. actually, yun nga yung sabi ko kanina, it's a responsibility. Yes, It's not exactly. it's not a Oo. privilege. Hindi po privilege ng mga Muslim na lalaki yung pag-aasawa. It's It a was responsibility. given to them as a responsibility, not because Hindi siya right, hindi siya privilege, but a Exactly. responsibility. It's a responsibility. So, i-kwan ko lang, kumbaga, i-compress ko lang ng konti. During those times, during the medieval age, kasi gera, most of the times Lagi war. ano. Diba? We've seen that Hindi sa yan mga sa- movies na during may gera, ang dami talagang Parang na wala yung... nababalo at na-orphan ng mga Yes, anak. exactly. Kasi like, sino ba yung mga pinapanilang soldiers? Men. Mm-mm. And during war times, men dies. Yes. So, ang nangyayari, pag namatayan ng asawa yung babae, pag wala na siyang means to provide, ang nagiging trabaho lang na alam nila is to go on prostitution. And that's the sad reality. Sad reality, yes, exactly. And one way of saving them Yes. from that kind of masalimuot na trabaho is, yun nga, may kapangyarihan yung mga lalaki na ibinigay ng Islam na pakasalan sila. No, I just want to make that clear kasi yun nga sinasabi ninyo na para kapag namatay yung lalaki is ang nagiging work ng babae is prostitution. During Those that times. Those times. So, meron ding reason yan. Bakit yun lang yung Yes. Kasi first, wala namang, alam po natin, hindi lang to about sa Islam. Kasi alam po, it's not about Islam. alam po natin na during those times, hindi po nabibigyan ng voice yung mga babae. Hindi sila kasama sa parliament para magtrabaho, hindi sila kasama hindi rin sila merchants. Even during modern times, kailan lang ba nabigyan ng karapatang bumoto ang mga babae? Exactly, bago-bago lang, di ba? Paano pa kaya nung panahon paano ng pa? prophet? Hindi rin sila nagtatrabaho as driver, hindi rin sila nagtatrabaho as cargador. Cargador. So, ang talagang main role nila is nagtatrabaho sa Loob ng bahay. loob ng bahay. At unfortunately, kasama na doon yung giving service or something sa lalaki Spouse. o sa spouse. So, unfortunately, that's one, prostitution and yung nagiging slave. Slave. Yes, slave. Oo. Another one is also slave. Oo. Kasi weak sila those Those times. Vulnerable. Oo. Women. Vulnerable. Those times. Those times. And siguro kung nakapanood kayo ng mga pelikula noon na during war times, pag nalaman ng mga kapitbahay na namatay yung husband ng babae, biglang pinupuntahan, minumolest siya. Yun ang Kasi naging inisip totoong- nila, wala na may siyang mga- protector. Yes, yan yung mga sa movies before, di ba? Oo. So, it's not something na Oo. sasabihin na
about lang yan sa Muslim, no, it's not. It's happening. Are you telling me, Ustads, na one of the main reason din is to help? To help protect. Exactly. Protect, Mm. help. Yan po. And correct me if I'm wrong. Even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, most na naging wives niya were Lahat. balo of wars. Yes, exactly. Diba? Na he did not At saka may marry. edad. At May edad. edad. Older than him. Oh, Older that's why than him. Ang isa sa purpose ng pag-asawa, hindi siya last. Mm-mm. Kumbaga, I was actually looking it's for part, that word. of course, it's part of the marriage, Of okay? being human. Human being, pero hindi yun ang pinaka-purpose. That's not the main Oo. purpose. Okay. Now, tawag dito, another question na laging tanong ng maraming tao is, may prerequisite ba? Mm. Or requirements Mm-mm. bago ka Magpakasal ng magpakasal? pangalawa. Oo. Tatlo. o makapag-asawa na. Yes. Gusto ko lang, unang-una, and I know many women will ask this, kailangan ba ng permission ng first wife? Mind the term that I used, ha? Permission. Permission. Kailangan ba ng permission ng first wife bago makapag-asawa ng second wife? Okay. Ang lalaki. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Nakakatakot na Oh, yun question, na. di ba? Kaya nga tayo nandito. Mm. Para sa mga kabatiran, okay? Sa mga Yes. brothers natin. Yun nga. Kung sa general rule niya ay hindi mo kailangang magpaalam talaga sa asawa. But, dudugtungan Oh, ka yes, na kagad. yes. But, sa pagpapaliwanag ng mga maalam, mas yung mga Islamic scholars, ang pinaka best na gagawin kapag halimbawa mag-second wife ka, ay sabihin mo before ka mag-asawa. Sabihin mo na kaagad sa asawa mo. Why? So, some says na after na. Kasi pipigilan ka nga ng asawa mo. Siyempre, wala namang papayag na ano. Oo naman. My gosh. Bihira lang. Oo, parang Bihira lang. siguro kung medyo may edad na. Pero kahit na. Oo nga, di ba? Kahit may edad na. Masakit pa rin. Tapos yung iba, pumapayag kasi, let's say, hindi sila magkaroon ng anak, so gusto niya na magkaroon. Yun na yung parang, pero masakit pa rin, Masakit of pa rin, course. oh. Kasi My God. being human, tanggalin natin yung gender. Oo. Like kung ikaw din kaya lalaki, puntahan ka ng taong mahal mo at sabihin niyang may mahal na akong iba or may mamahalin akong Oo, iba ha. may- Mga yung puso mo. Gumanon talaga. Punitin. Sige, Stats, go ahead. So yun, but yun nga, kasi nga, ang purpose ng marriage is tranquility. Yun ang sinabi, di ba? Yun ang pinaka Oo. Dapat mag-cause siya ng peace. Oo. Hindi ng war. Yes. Yes. Hindi ng gera. Mm. So, again, i-take note ko lang yung sinabi ni Ustads. Ito yung siguro sa term ng Tagalog. Mm. Hindi ipaalam. Hindi magpaalam. Mm. Ipaalam. Ipaalam. yun ang Tama pinaka correct term. Oo. Hindi mo Na- kailangan magpaalam, pero ipaalam. Ipaalam. O parang ano ba yung mga requirements? Yes. Yun. Oo, sige. Ano natin yon? Pag-usapan natin yung requirements. So yun, tama nga. Yun, tranquility ang pinaka-purpose. Tandaan. Kailangan ba ng NBI clearance? Kailangan ba ng PSA? Yes, PSA. Sabi nga nila, kailangan mo ng insurance. 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 Sa- ito ngayon. Halal Halal insurance. insurance. As always, paano kami mag-usap dito sa kwentong Oo. lahat na lang. We We're are making it light We're because making it light. ayaw naming pag-usapan to na Yeah. sobrang Bigat. kasi ibigay na natin yan sa iba. Totoo. Oo. Sige po. So yun, in any order, kasama na doon yung, titingnan muna natin yung sa lalaki, kung nagagampanan mo ba ng maayos kahit yung sa first wife mo. Yes. Okay ka ba na- sa husband at first? Yes, so, of course, kasama na yung financial. Oo. But, hindi lang naman yun. Actually, kasi nga, may mga nagsasabi na, pag mayaman, qualified yan. Ibig sabihin, parang tiningnan ka agad. Oo. Pera lang. Pera Pera lang. lang. Pera lang. Yes. Sa, Mayaman naman yan eh. Mayaman naman yan. Kaya naman niya. Especially kapag politician, mayor naman yan Yan eh, eh. oo. So okay lang na apat yung Kailangan asawa yan. kasi Totoo, kaya niya. Kaya niya. Mayor ka, Or- ang dami mong trabaho. Oo, negosyante naman yan eh. Marami Oo. ang restaurant, marami ang Wala ka kumpanya. Ang dami mong Pero kung tutuusin, responsibility. kung gaano ka kayaman at gaano ka kapangyarihan, Mas wala kang time, di Wala ba? kang time. Grabe yung responsibility. okay, aside from money, kailangan din, halimbawa, yung time, Mm-mm. kailangan din qualified ka
as a father na bilang Hindi lang asawa ha, Hindi asawa. as a father. As a father. So paano So- ba ano mang ginagawa ng father sa Islam? Nagga-guide ka sa mga anak mo? Mo. O ikaw ba? Papaaral. Yes, nagpapaaral, let's say yung sa Makamundo. Role model. Role model ka. So halimbawa, ikaw ay father, ano ba nagagawa mo ba ng tama? Natuturuan mo ba yung mga anak mo ng Islamic? Di ba? Kasi yun ang purpose eh. Ang purpose ng polygyny sa Islam ay magparami ka ng mabubuting Totoo. mga Muslim. Tama. Hindi anak lamang. Magiging mga Hindi siya bitin yung word na go to the world and multiply. Yes. Oo. mabuti dapat. Yes. Go to the world and multiply responsibly. Oo. Kasi, for example, ang isang lalaki na marami siyang anak, may dalawang asawa, for example, may dami siyang anak, hindi niya nabibigay yung rights nun. First, financial baka kasi mayaman siya. Pero yung oras. naturuan mo ba siya ng Islam, yung oras, wala pa yung asawa, mga anak Anak pa lang to. So, nagsilakihan yun lahat ng yun ng mga anak niya, yun na yung mentality. Hindi, ganun pala ang Islam. And eto din, Ustad, dagdag ko lang. Alam nating lahat na the more na inuulanan mo yung anak mo ng pera, the more na napapariwara yan. Yes. The more na, di ba? That's the fact. Na, Kumbaga, the more na mas nililigaw ng landas yan. So, paan yung spoiled nga na anak, na na-present ang tatay, nai-spoil pa rin, paano pa kaya yung wala na yung presence. pera lang yung pinapagalaw mo? Tas wala yung presence mo bilang... Yan ang mga hindi bilang naiintindihan ng karamihan. Kaya nga, ang nangyayari kasi is, sorry for the word, na hindi na nagagamit sa mabuti, sa maayos, sa tama yung Islam. Iba yung parang tingin ng tao ngayon sa practice ng aminin na po natin na maraming ginagamit na dahilan ang sunna na polygyny. Ginagamit siya as an excuse. Polygyny. Ito na naman. Ginagamit siya as an... Depende kung asan yung accent. Okay lang polygamy na lang kasi mas at Oo, alam di nila ba? yan. Parang bago yan. Parang pinapractice pa siya ng aking dila. Yun nga. So, parang aminin na po natin na in this time, maraming mga lalaki na ginawa na lang as an excuse yung polygamy. For their worldly and earthly pleasure. Yes, pero in Islam po, hindi po yan yung pinaka-reason. Kasi during the time of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga naging asawa po niya is mga may edad na, yung mga pinag-usapan natin. But now, nakikita natin ngayon, ang mga second wife, mga bata, magaganda, which is, you cannot blame a man na gusto ng bata at magandang I have a babae. question. Ano yung oldest na naging asawa ng Prophet Muhammad? At least 60 plus. 60 Kumbaga plus. matanda na siya. Matanda. Balo na 60 plus pa. Ngayon, tatanungin kita, ikaw na lalaking Muslim. Sorry ha, just pwedeng sabihin sa akin, you're judgmental sa edad. No. Patanggal mo na ng prejudgment. Kung nanonood ka sa akin ngayon, patanggal mo na ng prejudgment sa utak mo. Now, natanggal mo na yung judgment? Sige, ipasok ko tong tanong ko. Ikaw na lalaki na 30 years old, 35 years old, kaya mong mag-asawa ng 65 years old, 70 years old, na balo? Para i-save yung babae. Para i-save yung iligtas. babae. Diba? Because that's the reason why we have polygamy. Again, it's a responsibility, not a privilege. Lagi po naming sasabihin yan na it's not. But yun nga, pwede pa rin po siya mag-asawa ng higit sa isa. Going back doon sa sinabi Oo, definitely. Going back doon sa sinabi ni Ustad na anak, sa anak. Yan. Ustad, correct me if I'm wrong, kayo yung mas may dunong mas malawak ang dunong at Mas may kaalaman dunong? Oo, diba? Grabe yung Diba? mga word. Iba ka Grabe talaga. mga gamit ng Mas may dunong. Oo. Malaki po score ko sa Filipino nung elementary at nung high school. Magaling po ako magsulat sa sulating pangwakas. Oy, ako din, dinidisplay Yes. yung akin. Oo. Sa ating mga dunong. Inulit na lang. Sa Maranao, tunog. What's dunong? Kaalaman. Okay. Knowledge. Oo. Tunong. So, tunong sa Maranao. Oo. Iba yun. Iba yun. Tag dito, correct me if I'm wrong. Kasi 'di ba, pagdating ng araw ng panghuhukom,
ang anak pwede niyang idahilan ng kanyang magulang. Oh my, Exactly. tama. Yun ang isa sa mga... That's so scary. So, just imagine, you are a guy who married 4. And mamaya, balikan natin. Minsan hindi lang 4. Kasi paano kung namatay yung isang ko, nag-asawa ulit? May bagong Oh, slot. kasi yung 4, yung sinasabi natin, 4 at a time. Yes. Oo. time. O paano ko yung dalawa? Dinivorce niya, tapos nagdagdag ulit ng dalawa. May iba maraming umaabot pa ng 8. Oo, may ibang ganyan na. Ngayon, Mm. let's say umabot ka ng ganung karaming asawa. I'm sure ganun din karami yung Anak mo. Let's say umabot ang anak mo, and this happened. There are guys that in our group, maybe not just in Maranao but in Tausug, in Maguindanao, Iranon, Yakan, Sama, Calagan, Na, drives yan. umaabot ng 30 Mhm. o 40 ang anak. Mashallah. Ang tanong, lahat ba yun nagabayan mo? Yan. Yan ang nakakatakot na... Pagdating ng katotohanan. day of judgment, tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung creation niya, bakit hindi ka Aral. nakapag-madrasa? Bakit hindi ka nakapagsambayang? Idadahilan mo, hindi kasi ako pinag-aral hindi ako ginabayan ng sakit nun. Oh, tapos hindi mo, ikaw na lalaki, hindi mo pwedeng sabihin na, okay lang po kasi nagsuna po ako ng pang-apat. Hindi yung gaganon yung ano mo ha, definitely hindi. Timbangan mo, hindi siya... Oo, tandaan mo yung sunat, obligatory. And this is also a reminder din sa mga who's already practicing it or who's already done it na hindi pa puhuli ang lahat. Oh, tama. Huwag kayong Yes, hindi Huwag namin kayong sinasabi mag-alala. na pupunta na kayo sa hell. Tama, This is tama. probably a reminder. A reminder, yes po. And Oo. kumbaga, For you, the both of you, Yes. this is also a reminder sa inyo. Kumbaga pa sa balance sheet, tingnan mo kung balance, Mm. na balance mo ba? Opo. Kaya nga Oo. po, tama ba sabi po sa Quran na if you fear na hindi mo kaya maging just, Yes. then Wag don't na marry. lang. Sinabi po yun. Diba? Sinabi po, if you fear that you cannot be just, then don't. Now, Don't. now that we've gone with the just, Mm. how can you be just ba sa mga asawa? Yes. Kaya mo bang turuan ng puso mo na maging just sa lahat? Okay, yan. Sa i-correct Islam, din natin how yan sa do we Islam. define just? Yes. Okay. Or justice for the Oo, wives? na kailangan pantay-pantay daw ang pagmamahal. Dapat ba pag 1 million yung sustento mo ki first wife, 1 million din ang sustento mo ki second wife, ki third wife? Is that just? Yes. Okay, so, Bismillahirrahmanirrahim. Yun nga, yung ang tanong ni ma'am ay about sa pagmamahal. So, ito yung nasabi naman na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang makaka-exact same level Tama. sa pagmamahal. But, actually, hindi siya part nung prerequisite or yung Tama. Love? yung requirement. Yes. Hindi. Kasi Yung- nobody Nobody can can. gauge. Yes. Kahit nga sa Yes, magulang. Hindi. Hindi. I know that. Yes. Mayroon pa rin slightly. Hindi, mahal mo pa rin sila lahat. Oo, yung There's mga anak mo. Mm. Oo. Or ikaw din mismong anak. Oh, yes. Hindi mo, di ba, pagharap ang nanay mo, ikaw ang mahal ko, mama. Pagharap ang tatay Pero mo, ikaw both mahal mahal ko, mo papa. sila. Both yes. mahal Pero mo mayroong sila. hindi May parehas. umaangat. May iba sa ibang points. So, Kumbaga. ganun din. So, again, i-clarify ko lang, Ustad. Ang love is not a prerequisite for marriage. Yes, so yung pagkapantay ang love. Yes. Pagkapantay ang Part love. yung love. Kasi love mo sila parehas. Pero hindi siya Sana hindi sana all. Pero hindi siya Sana siya nagsana all daw. hindi siya ang prerequisite. puso. Na kung binigyan mo siya ng 100%, dapat 100% din sa Walang kabila. makakatimbang. Wala yan. Wala namang makakatimbang. Pero sa financial, sa yung Doon mo siya responsibility, yun ang kailangan mong i-just. I-just. Kailangan justice ka doon. So, paano po yung just sa atin? Is it So, just na equal or equity? Kailangan equal siya according sa pangangailangan ng both. Yun. Equity. Equity. Kasi tama naman, Ustad. Like for example, may first wife ako, second wife. Let's say, kinumpleto ko yung 4 o nakumpleto ko yung 4. Kung sa first wife ko, 5 ang anak ko, sa second, 3, sa third, 1, sa fourth, wala. Alangan naman na yung sustento ko sa first wife, ganun din ang sustento ko sa fourth, na wala kaming anak. 'Di ba? Siyempre, yung rights ng mga anak is, yun ang kailangan may Now, pantay-pantay. how about the time?
yung time, kailangan may justice ka rin dyan. Kasi sa pera pwede mo silang i-equity. Mm. Pero pwede mo bang idahilan sa fourth wife mo? Kasi pwede mong idahilan sa fourth wife mo na 50,000 ka lang monthly kasi si first wife na marami akong anak sa kanya. Pero pwede mo bang idahilan kay fourth wife mo na once a week ka lang ha kasi mas marami akong anak Pwede po ba yan? Pwede ba yun? Or- Hindi,